Bago tayo magpatuloy ay nais ko munang magpasalamat kay Mario Chavenya sa muling pagbibigay ng 50 Spirit Stone, at maging kay Cram PJ na nagmula pa sa Germany sa pagbibigay naman ng 145 Spirit Stone. Maraming salamat sa mas malalim na suporta mga Emperor. Sa nakaraang episode ay natapos tayo kung saan dinala ng tagapangasiwa ang mga natitirang kalahok sa bakuran ng Northern Ming Academy. At doon ay sinabihan nito si Li Liu na dahil naabot na niya ang level ng Tao Realm ay hindi na niya kailangan pa na ipagpatuloy ang ginaganap na trial dahil maaari na agad itong makasali ng direkta sa kanilang academy. Ngunit sa kanya namang naging saad ay hindi ito sinang-ayunan ni Li Liu dahil nandito lang naman siya para hanapin ng isang tao, at kung wala ang kanyang hinahanap sa lugar na ito ay walang dahilan upang sumali siya sa Northern Ming Academy. Nakaramdam naman ng galit ang hangal na tagapangasiwa nang marinig niya ito dahil para sa kanya ay minamaliit nito ang kanilang academy. Kaya naman dahil doon ay seryoso niyang sinabi na akala ba ni Li Liu ay basta-basta lang ang Northern Ming Academy, at kasabay nun ay pag-alit niya itong tinanong na kung nagtungo ba ito sa kanilang academy upang maghanap ng gulo, at sa naging tanong naman niya ay mabilis na tumugon si Li Liu kung saan mariin niyang sinabi na kung ano naman kung ayun nga ang dahilan ng kanyang pagpunta dito. Dagdag niya pa na wala kahit sino sa kanilang syudad ang may karapatang mangahas na magtaas ng boses sa kanyang harapan, at sa kanya namang inaasta ay napagtanto ng mga kalahok na sigurado sila na kabilang si Li Liu sa isa sa mga malalaking organisasyon sa buong kontinente. Mas lalo namang nagalit ang hangal sa pagiging mayabang ng inaasta ni Li Liu sa kanyang harapan, ngunit gayunpaman ay pinili niya pa ring magtimpi na lang at palampasin na lang muna ito. Sa kabilang banda naman ay pinigilan na ni Jianglo si Li Liu sa ginagawang pagyayabang nito, at nagsaad siya na ayaw ng kanyang bossing nang makakuha ng mga atensyon, at sa kanya namang sinabi ay sumagot si Li Liu na sa tingin niya naman ay wala talaga dito si Jiang Chen kaya hindi nito malalaman ang kanyang ginawa. Ngunit sa kanya namang naging hinala ay mariin itong hindi sinang-ayunan ni Jianglo dahil batid na niya kung nasaan ang ating bida. Kaya naman nang marinig ito ni Li Liu ay agad niyang nilingon si Jianglo kung saan nakita niya na sinenyasan nito ang isang nilalang sa kanilang likuran, at nang makita naman ito ng ating bida ay bahagya niya itong ikinagulat, subalit bigla naman niyang naalala na sabay nga palang lumaki si Jianglo at ang batang Jiang Chen na kanyang nasaniban kaya hindi na siya magugulat pa kung makikilala siya nito. At sa nangyari naman ay napapatanong si Li Liu sa kanyang isipan habang nakatingin sa ating bida na kung talaga bang ang nilalang ba na ito na may puting buhok ang kanyang master, at doon ay napagtanto niya rin na nagbibigay sa kanya ng aura ang taong ito ng kanyang pagiging maingat. At pagkatapos nun ay napapangiti na lang si Li Liu dahil kung nandito pala talaga si Jiang Chen ay dapat talaga siya na sumali sa Northern Ming Academy, kaya naman dahil doon ay mariin na siyang nagpakilala sa tagapangasiwa na siya si Li Liu ng White Emperor City, at ang nangyaring matinding tensyon ngayon ay kalimutan na lang nila na naganap ito. At kasunod nun ay masaya niyang winika na maganda naman ang naging alok sa kanya ng tagapangasiwa kaya sa tingin niya ay mas makabubuti sa kanya kung papasok na siya sa Northern Ming Academy, at sa naging saad naman niya ay mabilis itong sinang-ayunan ng hangal, at sa loob-loob niya na kung ganun pala ay si Li Liu ang successor ng White Emperor City na isang first-rate sect. At matapos yun ay kinuha ng tagapangasiwa ang atensyon ng lahat ng kalahok sa pamamagitan ng kanyang pag-ubo. At doon ay sinaad nito na dahil tinanggap na ni Li Liu ang kanyang alok ay makakapasok na agad ito sa Inner Academy, at kasabay nun ay sinabi niya na ang mga natitira namang mga kalahok ay pumili ng kanilang magiging kalaban sa isang tunggalian, at pagkatapos nun ay pipili sila sa kanilang natitirang 16 na kalahok na 10 pinakamalalakas na martial artist, at ang hindi naman mga mapipili ay matatanggal na sa kanilang ginaganap na trial. At sa naging saad naman niya ay labis itong ikinagulat ng mga hangal kaya naman agad na tinanong ng hangal na young master kung bakit biglang nagbago ang patakaran kaysa noon. Dagdag pang tanong ni Ye Changfeng na kung bakit daw naging mahigpit ang pagsubok ngayon taon dahil sa natatandaan niya ay kumuha ng mahigit sa 100 na estudyante ang Northern Ming Academy, at sa naging tanong naman nila ay mabilis itong sinagot ng tagapangasiwa kung saan sinabi niya na ito ang mariing naging utos ng kanilang principal, at bukod pa dun ay direktang utos ito ng Divine Academy sa kadahilanang may kaugnayan daw ito sa pamana ng Conceptor. At matapos niya naman magpaliwanag ay inutusan na niyang muli ang mga kalahok na magmadali ng pumili ng kanilang gustong makalyaban,
Ngunit sa kabila naman nun ay para sa kanya ay wala nang saysay pa ang huling pagsubok na ito dahil si Master Lu, Ji Kongmi, Drunkard at Blood Eye ay kilala sa buong Qingyang Town bilang malalakas na expert, kaya ang gaganaping pagsubok ngayon ay isa na lamang palabas. Inilipat naman ang eksena kung saan ipinapaliwanag na ang nakaulat sa Qingyang charts na ang mga younger generation ng atheist continent na nagawang maabot ang cultivation level na Tao Realm ay ang martial artist lamang na mailalagay sa listahang ito. Samantala ay mayabang naman na hinila ng hangal na young master ang isang martial artist upang labanan siya nito, habang sa kanya namang likuran ay sila Ji Kongmi at Ye Changfeng na pumipili na rin ng kanilang nais na makalaban. At makalipas lang ang ilang mga sandali ay nagsimula na ang mga nagaganap na pagsubok kung saan makikita ang maraming martial artist na nilalabanan ang kanilang piniling katunggali, at doon ay makikita rin sa ibaba ng entablado ang ilang mga kalahok na duguan at wala ng buhay. Inilipat naman ang eksena kung saan ay mayabang na hinamon ng isang kalahok si Jianglu na sarkastiko niya pang tinatawag na baboy, dagdag niya pa na magmadali na sila upang mabilis na itong matapos dahil kanina pa siya naiinip, at sa naging paghamon naman niya ay walang pag-aalinlangan itong sinang-ayunan ni Jianglu. Sa kabilang banda naman sa kinaroroonan ni Jiang Chen ay napansin ng isang martial artist sa kanyang likuran na kung ganun pala ay ang mayabang na lang daw na ating bida ang natitirang maaari niyang makalaban, ngunit naisip niya na isa na lang naman itong palabas kaya walang magiging problema kung maglilibang na lang muna siya. Kaya naman kasunod nun ay mayabang na niyang kinuha ang atensyon ni Jiang Chen habang sarkastiko niya itong hinahamon sa isang tunggalian. Mayabang pangdagdag ng hangal na huwag mag-alala ang ating bida dahil hindi naman niya seseryosohin ang kanilang labanan dahil para sa kanya ay mahina lang ito. At sa naging saad naman niya ay nakangiting sinang-ayunan ito ng ating bida. At nang marinig naman ng hangal na young master ang magiging paglalaban ng dalawa ay may pangaasar niyang sinabi kay Jiang Chen na ito na ngayon ang kanyang magiging katapusan, at sabay na tinawag niya ang nilalang na humamon sa ating bida na nagngangalan palang Drunkard na isa sa pinakamalalakas na martial artist sa kanilang henerasyon, at doon ay sinabi niya na huwag na siyang magsayang pa ng oras at madaliin na ang pagpaslang sa basurang ito. Sa kabilang banda naman ay nang malaman rin ni Jianglu ang magiging labanan ng dalawa, at doon ay sinabi niya na siguradong hindi magiging maganda ang katapusan ng nilalang na ito, at nang marinig naman ng hangal na young master ang kanyang isinaad ay mabilis niyang sinang-ayunan ito sa kadahilanang inaakala niya na si Jiang Chen ang tinutukoy ni Jianglu. At dito ay mayabang na ipinaliwanag ng hangal na young master na si Drunkard ay isang intermediate conception tier expert na malapit na ring makapag-breakthrough sa greater conception tier. Kaya ang basurang nilalang daw na kagaya ng ating bida ay siguradong madali lamang napapatayin nito na parang isang langgam. At sa naging saad naman ng hangal ay hindi na ito sinagot pa ni Jianglu dahil sa loob-loob niya na hindi naman ang kanyang boss ang kanyang tinutukoy na hindi maganda ang magiging katapusan, kundi ang hangal na nilalang na makakalaban nito. Subalit matapos yun ay bigla namang naantala si Jianglu sa kanyang ginagawang pag-iisip ng pasigaw na nagsaad ang kanyang makakalaban na kalahok, kung saan marihing sinasabi nito na huwag tumingin sa ibang tao ang baboy na si Jianglu dahil siya ang kakalabanin nito. Ibinalik naman ang eksena sa mga hangal kung saan sinabi ng hangal na young master na sigurado siyang gagamitin ni Blood ay ang ultimate technique nito upang mabilis na paslangin si Jianglu. At doon ay labis na nanghihinayang ang hangal dahil nais niya rin sanang makalaban si Jianglu ngunit naunahan na siya ni Blood Eye. At sa naging saad naman niya ay sinabi ni Ji Kongmi na sa tingin niya ay gagamitin din ni Drunkard ang ultimate technique nito para agad daw napatayin ang ating bida, kaya naman sigurado siya na ito na ang magiging katapusan ng kayabangan ni Jiang Chen. At sa kanila namang naging hinala ay naging tumpak ito kung saan makikita na naghahanda na ang dalawa sa kanilang gagawing pag-atake, at doon ay magkasabay nilang ginamit ang kani-kanilang pinakamalakas na teknik. At sa kanila namang ginawang paghahanda ay pumustura na rin si Jianglu at ang ating bida upang maghanda na rin sa kanilang gagamiting atake. At hindi rin nga nagtagal ay nagsimula na ang magiging labanan kung saan inunahan ni Jianglu sa pag-atake ang hangal na si Blood Eye at sumugod na dito, habang ang hangal naman na si Drunkard ay inunahan si Jiang Chen sa pag-atake at doon ay mabilis na nagtungo ito sa likuran ng ating bida, habang mayabang niyang iniinsulto ang kakayahan ni Jiang Chen na masyadong mahina kung ikukumpara sa kanya. Ngunit matapos yun ay makikita na lang sa ekspresyon ng mga hangal ang labis-labis nilang pagkagulantang.
At kasunod nun ay kagaya ng laging nangyayaring resulta sa mga nagiging kalaban ni Janglo ay mabilis na tumilapon ang hangal na si Blood Eye gamit lamang ang kanyang isang suntok. At habang ang hangal naman na si Drunkard ay bagamat siya ang naunang umatake ay mabilis rin na nagtungo sa kanyang likuran ang ating bida nang hindi niya namamalayan. At doon ay ginamit ni Jiang Chen ang kanyang palaging ginagamit na teknik na Heavenly Dance of the Night and Day kung saan matagumpay niyang tinamaan ang hangal na naluluha sa kanyang natamong pinsala. At matapos yun ay mayabang na nagsaad ang dalawa kung saan sinabi ni Janglo na ganito mismo ang ibig sabihin ng pagkapanalo, habang ang ating bida naman ay sarkastikong sinasabi sa hangal na sa kasamaang palad ay hindi natupad ang nais nito dahil siya mismo ang nanalo. At sa nangyari ay napatulala na lang ang mga hangal sa kanilang nasaksihan sa hindi nila inaasahang mangyayari, at hindi rin nga nagtagal ay bumalik na sila sa kani-kanilang ulirat at doon ay labis-labis na lang ang kanilang pagkagulat kaya naman napapamura na lang ng malakas ang hangal na Young Master, habang ang hangal naman na si Ji Kongni ay tinatawag na sila Jiang Chen bilang mga halimaw na martial artist. At maging ang hangal na tagapangasiwa ay hindi rin nakaligtas sa labis na pagkagulantang, at sa loob-loob niya na hindi niya inasahan na may abilidad ang ating bida upang mapatay si Drunkard ng ganun lamang kabilis. At matapos naman nun ay sarkastikong sinabi ni Jiang Chen sa tagapangasiwa na dahil ito na ang huling pagsubok ay maaari na ba siya ngayong pumasok sa Northern Ming Academy, at sa naging tanong naman niya ay bagamat labag ito sa loob ng hangal na tagapangasiwa ay sinang-ayunan niya pa rin ito dahil ang patakaran ng kanilang academy ay maiging ipinatutupad. At pagkatapos niya sabihin yun ay inutusan na niya ang mga kasama niyang estudyante ng Northern Ming Academy na dalhin ang mga pumasang kalahok sa kani-kanilang magiging silid, ngunit sa loob-loob niya ay dapat maging alisto si Jiang Chen sa loob ng Northern Ming Academy dahil hindi niya hahayaang maging maayos ang pananatili nito sa kanilang academy. At matapos yun ay maya-maya lang ay nasa loob na ng kanyang silid ang ating bida, at doon ay nagtungo sila Janglo kung saan naiiyak na sinabi ni Liliu na kung bakit hindi man lang nagpaalam sa kanila si Jiang Chen na aalis pala siya, na sinang-ayunan naman ni Janglo at nasabi niya pa na kung sino na ang magtuturo sa kanila kung wala ang kanyang bossing sa Fearless Sect. Sa naging tanong naman nila ay hindi ito sinagot ng ating bida bagkus ay sinaad niya na kung sino ang nagsabi sa mga ito na magtungo sa Northern Ming Academy, ngunit gayunpaman ay hinayaan na lang ito ni Jiang Chen dahil nandito na rin naman ang dalawa kaya wala nang magiging saysay kung pagagalitan niya pa ang mga ito. At kasabay nun ay ipinaalam na lang niya kala Liliu na agad din silang aalis sa academy matapos niyang makuha ang kailangan niya sa lugar na ito. Sa kanila namang ginagawang diskusyon ay may biglang isang nilalang naman na tinadyakan ang pinto ng silid ng ating bida, at doon ay pasigaw niyang pinapalabas si Jiang Chen upang harapin siya. At sa ginawa namang pagtadyak ng nilalang ay may isang bato ang nasira at mabilis na nagtungo sa kinalalagyan ng ating bida, ngunit gayunpaman ay mabilis naman itong naramdaman ni Jiang Chen, kaya naman dahil doon ay ikinumpas niya ang kanyang isang kamay upang hawiin ito palayo sa kanya. At sa nangyari naman ay mabilis na umaksyon sila Liliu kung saan pag-alit nilang tinatanong kung sino ang nilalang na nangangahas na gambalain sila. At sa kanila namang naging tanong ay hindi ito binigyang pansin ng hangal na nilalang. At doon ay sarkastiko niya pang sinasabi na ang mga bagong estudyante ng kanilang Northern Ming Academy ay dapat magbayad ng mga kabayarhan dahil ito ang patakaran ng kanilang academy, at kasunod nun ay pag-alit niya pang sinabi na ang lakas naman daw ng loob nila Jiang Chen upang hindi pa magkusa na magbayad sa kanila at siya pa talaga ang personal na pumunta dito para lang singilin sila. At nang marinig ito ng dalawa ay agad silang nagka-riksyon at sabay tinignan ang kanilang master ng pasimple dahil batid nila na magagalit ito dahil sa ginagawang pangangikil ng hangal, at sa kanilang ang naging hinala ay hindi sila nabigo dahil bahagya ng nagdilim ang ekspresyon ni Jiang Chen habang pinapaulit sa kanyang harapan ang sinabi ng hangal. At pagkatapos nun ay tinawag ng ating bida si Janglo at sabay na inutusan ito habang may seryosong ekspresyon, kung saan sinabi niya na ipakita ni Janglo sa mga hangal kung paano siya nagbabayad ng kanyang kabayarhan. At sa kanya namang naging utos ay nilinaw muna ni Janglo kung ang ibig sabihin ba ng kanyang bossing ay bubugbugin niya ito, at sa kanya namang ginawang pagtatanong ay pag-alit itong sinang-ayunan ni Jiang Chen dahil para sa kanya ay masyadong mahina umintindi si Janglo. At sa nangyari ay labis naman na nagalit ang hangal nang marinig niya ang ginawang pag-uutos ng ating bida. Kaya naman dahil doon ay agad na niyang sinugod si Jiang Chen upang unahan na ito gamit ang kanyang sandata,
Subalit bago pa siya tuluyang makalapit ay nagpakawala na ang ating bida ng kanyang nagngangalit na aura, na labis namang ikinagulat ng hangal nang maramdaman niya ito. Ngunit bago pa siya makagawa ng aksyon ay agad nang tumama sa kanya ang impact ng aura ni Jiang Chen, kaya naman nagresulta ito ng pagtilapon ng hangal sa hindi kalayuan. Dito na muna matatapos ang ating episode, at kung gusto mong subaybayan ang ating kwento ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell, para updated ka sa pag-upload natin everyday. Maraming salamat mga Emperor!